Kanina pa ako hindi mapakali sa kinauupuan ko. Hindi mawala sa isipan ko ang sinabi sa akin ni Tyrone. Mukhang seryoso talaga siya dito. Sinabi niya sa akin na non-negotiable ang bagay na yun dahil gagawin nitong mas kapani-paniwala ang pagpapanggap namin. Sinabi niya rin sa akin na wala raw siyang nakikitang rason para humindi ako, which is true, dahil hindi naman niya alam na itinatago ko ang anak naming dalawa. Napabuga na lang ako ng hangin bago itinuon ang atensyon ko sa desktop. Pero nabigla na lang ako nang bigla akong hilahin ni Tyrone at pinaupo sa hita niya. Nandito siya, bulong niya sa akin bago ko naramdaman ang kamay niya sa likod ng ulo ko, kasabay ng paglapat niya ng kanyang labi. Hindi na ako nakapagtanong pa kung sino ang siya na sinasabi niya. At sa palagay ko, ay hindi ko na rin kailangang itanong. Alam ko na agad kung sino ang tinutukoy niya, kaya naman, inayos ko ang pagkakaupo ko sa hita niya bago ko isinampay sa magkabilang braso niya, ang aking mga braso. Alam kong pagpapanggap lang ito, pero ang sensasyon at sarap na nararamdaman ko na hatid ng malambot niyang mga labi, ay totoo. He really kissed me so good na ayaw kong tumigil agad. Hindi ako magpapaka-ipokrita, ang sarap ng halik niya. Nakakadala, ramdam ko ang paggabay niya sa labi ko. Pinapasunod niya ako sa bawat galaw ng mga labi niya. At hindi ko napigil ang mapadaing, nang maramdaman ko ang dila niyang nagpupumilit na pumasok sa loob ng aking bibig. Kaya naman ay hindi ko na ito pinahirapan pa. I let his tongue in my mouth. Hinila niya ako palapit para palalimin ang halik, kaya mas lalo akong nadala. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya, at hinalikan siya pabalik sa abot ng aking makakaya. Kinakapos na ako sa hangin, pero nagawa ko pang makipag-espadahan ng dila sa kanya. Natigil lang kami ng marahas na bumukas ang pinto, kasabay ng pag-alingaw ng isang matinis na sigaw. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Sabay kaming napatingin ni Tyrone, sa direksyon na pinagmulan ng boses. At doon, may nakita akong magandang babaeng in black, body-fitted, casual dress. Morena at kulay kape ang buhok. Pero ang pinaka napansin ko talaga, ay ang magandang katawan niya na litaw dahil sa suot niya. Para siyang Latina, nakaawang ang boses niya, habang palaipat-lipat ang tingin sa amin ni Tyrone. Cassandra, malamig na sambit ni Tyrone, bago ko naramdaman ang malaking kamay niya sa aking baywang. Don't you know how to knock? Masungit niyang tanong, bago ako mas hinilapad aikit sa kanya. Pero natigilan ako, nang may maramdaman akong kumikibot-kibot sa may puwet ko. Matigas, tumatango-tango, nanunusok. Biglang nag-init ang aking magkabilang pisngi at napakagat na lang ako ng labi, nang mapagtanto ko kung ano yon. Sinubukan kong umusag pero mas lalo yata yung tumigas. Stop it babe, bulong niya sa akin. Huwag kang gumalaw, dagdag niya. Nanindig ang balahibo ko, dahil sa kilabot. May kung anong kilati akong naramdaman sa pagitan ng mga hita ko, kasabay ng pagkabuhay ng init sa aking kaloob-looban. So totoo talaga, tanong ni Cassandra, saka siya tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ito ang girlfriend mo. Kailangan ko pa bang sabihin? Tugon niya sa babae. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sino ang nakakaalam, baka nagpapanggap lang kayo, aniya bago ako tiningnan sa aking mga mata. Napanood ko na ito sa mga pelikula, at hindi malayong mangyari din sa totoong buhay. Napalunok ako, nang marinig ang sinabi niya. Agad akong napatingin kay Tyrone, nang maramdaman ko ang paghigpit ng pagkakahawak niya, sa baywang ko. Mabilis akong nag-isip ng ipapalusot. Babe, sino siya? Marteng tanong ko, bago mas inilingkis ang mga braso sa leeg ng lalaki. Sa totoo lang ay gusto ko ng masuka, dahil sa ginagawa ko. Ako na ang nahihiya para sa sarili ko, ngunit kailangan ko talagang gawin ito. Kailangan ko ng pera. Huwag mong sabihing niloloko mo ako. Ngumuso pa ako sa kanya, at nag-puppy eyes. Anak nang, gusto ko na lang lamunin ako ng lupa. Pero bahala na. Nakita ko kung paano tumingin sa akin si Tyrone, na may kakaibang ekspresyon. Pero agad din siyang nakabawi, at sinakyan ang ginawa ko. Hindi babe, there's no way I'd cheat on you. Ikaw at ikaw lang ang mahal ko, masuyong sabi niya, at muli akong hinalikan sa labi. Peke akong humajikik, at hinalikan siya pabalik. Hindi, magsitigil kayo,
Napatili ni Cassandra bago siya dali-daling lumapit sa amin. Ikaw, hindi mo ba alam na ikakasal na kami ni Tyrone? Seryoso ka ba? Bulalas ko at umaktong gulat na gulat sa narinig. Sabi niya single siya at ako ang unang naging girlfriend niya. Hindi, nakatakda na kaming ikasal, aniya at pinaningkitan ako ng mga mata. Pero ewan ko ba, hindi ako natakot sa kanya. Nagkasundo ang mga pamilya namin na ipakasal kaming dalawa. Oh, hindi ko alam na uso pa rin pala ang arranged marriage ngayon, sabi ko, bago ko tiningnan si Tyrone. Pero parang hindi sang-ayon ang babe ko. Hindi ba babe? Cassandra, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, na hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo, matigas na sambit ng lalaki. At iyon ay dahil, nahanap ko na ang babaeng makakasama ko sa buhay. Sa tingin mo ba talaga, kaya mo akong lokohin? Aniya at tinaasan kami ng kilay. I can tell that you're just faking it. Gusto ko na lang magmura, dahil mukhang hindi gumagana ang pagpapanggap namin. She's not taking the bait. Akala mo ba hindi ako nagpa-imbestiga nung nabalitaan kong may girlfriend ka na? Aniya at ngumisi sa amin. Hindi naman ako ganun katanga Tyrone. Oo, mahina ang utak ko, pero hindi ako tanga. Mas lumapit pa siya sa amin. Itinukod niya ang kamay niya sa mesa, at pinaningkitan kami ng mga mata. Binayaran mo lang ang babaeng ito para lokohin ako. Pero hindi ako madadala ng pagpapanggap niyo. Nahihibang ka na Cassandra, naiiling na sambit ni Tyrone, pero dama ko ang mas paghigpit ng pagkakakapit niya sa baywang ko. Nakikita ko rin siyang pinagpapawisan. I am not. Kahit anong gawin mo, hindi ako makukumbinsi na yang babaeng yan ay girlfriend mo. Giit niya, matutuloy ang kasal natin. Narinig ko ang mahinang pagmumura ni Tyrone, bago siya huminga ng malalim, sabay tingin ng diretso kay Cassandra. I suggest na humiling ka ng refund sa sinumang inupahan mo para manmanan kami. Dahil mali sila ng impormasyon, malamig niyang sabi bago siya saglit na tumingin sa akin. We've been dating 4 years now. Umawang ang bibig ni Cassandra bago siya umiling. Hindi ako naniniwala sa iyo. Wala akong natatandaang nakita kitang may kasamang ibang babae nitong mga nakaraang taon. Alam mo kung anong ibig kong sabihin, sigurado niyang sabi. Nakikita ko sa kilos mo. Hindi mo ako mapapaurong sa kasunduan ng parents natin. Ikakasal tayo. Muling nagmura si Tyrone sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ramdam ko ang frustration at panic na nagmumula sa kanya. Ito ay dahil itinatago namin ang aming relasyon, giit niya. Hindi pa rin siya sumusuko, kahit nabistado na kami unang araw pa lang. Inilihim ko din ito sa ama ko. Ang tanging dahilan kung bakit mo ito naririnig ngayon, dahil ngayon ko lang din inanunsyo sa publiko. Natawa na lang at nilang si Cassandra bago siya tumingin sa akin. Kung yun nga talaga ang totoo, pumayag ka roon girl. Nakayanan mong itago ka lang. Dahil wala kaming pagpipilian, sagot ni Tyrone. We have to protect someone other than us. Alam mo kung paano ang mag-isip ang aking ama. Someone, sino naman? Maging ako, ay napatingin kay Tyrone sa sinabi niya. Nagtagpo ang aming mga mata. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, bago siya huminga ng malalim at tumingin kay Cassandra. May anak kami Cassandra, nabuntis ko si Claudine, kaya napagdesisyonan naming itago ang relasyon namin, para maging ligtas ang anak namin sa tatay ko. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin? Ano, walang katotohanan yan. Imposibleng maging totoo yan. Tanging pag-awang na lang ng bibig ang nagawa ko dahil hindi ko rin inasahan ang sasabihin niya. Napatingin lang ako sa kanya, at hindi alam ang sasabihin. Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng yelo, dahil sa agarang panlalamig ng pakiramdam ko. Kumabog ng paglakas-lakas ang dibdib ko, na halos mabingi ko. Biglang nablangko ang isip ko. It is, dinig kong sagot niya, bago niya inilapit sa tainga ko ang bibig niya. Ang iyong anak ba ay lalaki o babae? Bulong niya. At sa sandaling iyon, gumaan ang loob ko. Hindi niya alam. Thank God. Malamang sinabi niya lang ang mga bagay na iyon para mas maging convincing. Pero hindi mawala sa isipan ko ang sinabi niya. Ngayon na binanggit niya ang tungkol sa amin, hindi malayong kailanganin naming magsamang tatlo. Nakagat ko na lang ang labi ko. Nana Nadia ba ang panahon? Bakit mo naman sinabi yun sir?
Hindi ko maitago ang frustrasyong nararamdaman ko, habang nakatingin ako sa boss ko, na nasa-andal lang sa swivel chair niya. Magka-cross ang mga braso at nakapikit. Akala ko ba boyfriend-girlfriend lang ang usapan? Wala akong choice, okay. Aniya at nagmulat ng mga mata. Huminga siya ng malalim, bago tumingin sa akin. Hindi siya maniniwala sa atin, kaya kailangan kong mag-isip ng isang bagay na makatotohanan. At iyon na, paliwanag niya. At kita mo, naniwala siya sa atin. Naniwala siyang may anak tayo. Pero hindi ito nagtatapos doon, punto ko, at nasukle na lang ang aking buhok. Ngayon, kailangan nating panindigan na may anak talaga tayo. At ano ang mali doon? Nakagat ko na lang ang labi ko, dahil sa sinabi niya. Gusto kong sabihin sa kanya na lahat. Lahat doon ay mali. Nangyayari na ang kinakatakutan kong mangyari. Ang magkita silang mag-ama. Ang bata, sagot ko at pilit na kumalma. Nilunok ko ang laway na bamara sa lalamunan ko. Maapektuhan ang anak ko, sir. Iisipin niyang ikaw ang ama niya, dagdag ko. Ang pagbigkas ng mga huling salita, ay parang may mga tinat sa aking lalamunan. Ano, idadamay natin siya sa pagpapanggap na to? Tumingin siya sa aking mga mata. So ano, titigil na lang ba tayo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, para magtagumpay ang pagpapanggap na ito. Masyado pang bata ang anak ko, sir. Masyado pa siyang bata para makisali sa ganitong eksena. Hindi naman pwedeng paniwalain natin siya, na ikaw, nakagat ko ang aking labi. Na ikaw ang ama niya. Kalahating milyong piso, pabagsak niyang sabi. Dodoblihin ko ang halaga na napagkasunduan natin. Anak nang, ang laki, naikuyong ko ang kamay ko. Oo, nasisilaw ako sa pera, inaamin ko. Sino ba namang hindi kung nangangailangan ka, di ba? Pag-iisipan ko po, sir. 600,000 pesos, muli niyang offer. Hindi naman talaga natin kailangang kumbansihin ang anak mo, na ako ang ama niya. Kailangan lang natin siyang ipakita kay Cassandra, kapag kailangan. Nakagat ko ang labi ko. Ang kanyang alok ay masyadong mapang-akit, ngunit napakadelikado. Pero wala na rin kasing ibang paraan. Kung wala kaming anak na maipapakita kay Cassandra, ang plano namin ay mabibigo at hindi ko na makukuha ang natitirang bayad. Pero ayoko rin namang isali ang anak ko sa pagpapanggap namin. Walang magbabago sa plano, Claudine. Itutuloy natin ang ating pagpapanggap. Isasali lang natin ang anak mo kung sakasakali. I don't think magiging ganoon kadali, sir, pagsalungat ko. Ngayong alam na ni Cassandra ang tungkol dito, hindi malayong paimbestigahan niya kami ng anak ko. Kung ganoon, paano kung tumira kayo sa akin pansamantala? Suhestyon niya, dahilan para mamilog ang aking mga mata sa labis na pagkabigla. Ano? Well, iyon ang pinakaligtas na gawin. Mas mainam na doon na muna kayo tumira sa penthouse ko, para maniwala siya, na nagsisimula pa lang tayong maging isang buong pamilya, paliwanag niya. Gusto kong magmura dahil sa biglaang pag-iiba ng sitwasyon. Kaya ako pumayag na maging fake girlfriend nitong lalaking to, dahil iniisip kong yun ang magiging daan, para mapabilis ang paglayo namin ng anak ko sa kanya. Pero bakit tila palapit kami ng palapit? Anong ginawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Steven matapos na ikwento ni Tyrone ang ginawa niya, para mapaniwala si Cassandra, na may relasyon nga kaming dalawa. Wala ka na ba sa sarili, Tyrone Alexander Vanderbilt? Pwede bang tumahimik ka? Pagsusungit ni Tyrone. Wala akong choice. Iyon lang ang naisip kong solusyon. At saka, pumayag na si Claudine. Hindi pa ako pumapayag, sir. Mabilis kong sabat sa usapan nila. Sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Well, ngayong sinabi niya iyon kay Cassandra, dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, sumang-ayon sa kanya. Pangalawa, tumanggi at kalimutan ang tungkol sa deal. Palpak ang plano. Hindi epektibo. Walang kwenta, sabi ni Steven sa akin. At kapag nangyari iyon, walang magagawa si Tyrone kundi pakasalan si Cassandra, dahil wala siyang dahilan para tanggihan siya. Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang ay pabor sa akin, yun, dahil tuluyang malalayo si Tyrone sa amin ni Charlie. Pero at the same time, kung mabaygo ang plano, malamang mas maaga akong matanggal sa inaasahan ko. And I can't afford that. Wala pa akong sapat na ipon. At kung isasaalang-alang ang aking edad, mahihirapan na akong maghanap ng bagong trabaho, lalo na kung kakalat pa nasangkot ako sa panloloko.
Alam kong si Cassandra ay mula rin sa isang maimpluwensyang pamilya, at magagamit niya ang kanyang impluwensya para masigurado niyang daranasin ko ang mga kahihinatnan ng pakikipagsabuatan kay Tyrone sa aming pagloloko. Hindi ko ibig sabihin ito bilang banta, ngunit kapag nabigo ang planong ito, papaalisin kita Claudine, seryosong sabi ni Tyrone sa akin na para bang nabasa niya ang iniisip ko. Si Cassandra ay tiyak na magugulat kapag nalaman niyang sinubukan natin siyang lokohin. At dahil nabulag siya sa pagmamahal niya sa akin, tiyak na ibubuhos niya lahat ng frustrations niya sa iyo. At hindi ko kayang gawin sa kanya iyon, habang nasa ilalim ka ng kumpanya ko. Masama ito sa imahe ng kumpanya, mahabang paliwanag niya. Naikuyong ko ang kamay ko. That's just unfair. Well, iyon ang katotohanan, mabilis niyang sabi sa akin. Ikaw lang ang sisisihin. Kaya mas mabuting ipagpatuloy na lang natin ang pagpapanggap na ito, kung gusto mong iligtas ang iyong sarili at ang iyong trabaho. Agree ako kay Tyrone Claudine. Ang kanyang plano ay hindi talaga nangangailangan ng iyong anak na sumali sa akto. Magiging accessory na lang siya, para maging mas kapani-paniwala ang pagpapanggap nyo. Hindi masamang deal kung isa sa alang-alang ang presyong makukuha mo, kapag nagtagumpay ito, seryosong segunda ni Steven. Go with Tyrone, plan. I'll help you figure things out. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil pakiramdam ko'y ako lang ang naiipit sa sitwasyon. Well, sino pa ba? Una, kailangan kong isaalang-alang ang kapakanan ng aking anak. Pangalawa, ayokong isipin niya na si Tyrone ang ama niya. Kahit totoo, pero ayoko siyang ma-attach sa walang pusong bastos na iyon. At ang huli, hindi ko akalaing makakasama ko siya sa iisang bubong. Hinding-hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Bawat segundo, siguro akong mag-o-overthink. Baka magising na lang ako, na wala na sa tabi ko ang anak ko, at tuluyan ng tinangay ni Tyrone. Ngunit hindi ko rin kayang mawala ang trabahong ito, dahil siguradong wala nang tatanggap sa akin dahil sa iskandalong kakasangkutan ko. Ngayon ko lang talaga napagtanto, kung gaano kakomplikado ang sitwasyong pinasukan ko. Kung mabaigo ang planong ito, hindi lang buhay ko ang masisira, kundi pati na buhay ng anak ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago sila hinarap. Fine. Pag-iisipan. Bigyan mo ako ng oras hanggang hating gabi para magdesisyon. Sis, ano ba yung pinasok mo? Reaksyon ni Raquel nang sabihin ko sa kanya ang sitwasyon ko. Hindi ko nga rin alam bakit nagkaganito. Nakangusong tugon ko, at napakamot na lang ng ulo. Akala ko magpapanggap lang akong girlfriend eh. So paano yan? Huminga ako ng malalim. Papayag ba ako? Tanong ko sa kanya. Wala na akong maisip na ibang paraan eh. Well, kung iisipin, maganda ang offer sa'yo. Malaki ang pera, pero si Charlie. Iyon na nga, baka isipin niya na tatay niya yung boss ko, which is yun naman talaga ang totoo. Pero alam mo naman na hindi pwedeng malaman ng boss ko, na kami ang matagal na niyang hinahanap, di ba? Tugon ko, tulungan mo naman akong mag-isip ng paraan o. Hanggang hating gabi lang ako dapat magdesisyon. Nagkatitigan kaming dalawa, at sabay na napabuntong hininga. Sige, mag-isip tayo ng magandang palusot, aniya at uminom ng tubig. Sinilip ko ang anak ko na nakikipaglaro kay Adrian. Hindi ko mapigil ang mag-guilty sa gagawin ko, pero wala na akong ibang magagawa. Ito lang ang naiisip kong solusyon. Ganito na lang sis, panimulan ni Raquel, na mukhang may naisip ng paraan. Sabihin mo na lang sa anak mo na Naples kayo sa apartment niyo, tapos papatirahin kayo ng boss mo sa bahay niya pansamantala, habang naghahanap ka ng malilipatan. Tapos saan kami pupulutin kapag natapos na ang pagpapanggap? Tugon ko. E di maghahanap na naman kami ng bagong apartment. Baka nakakalimutan mong lalayo na kayo pagkatapos. Di ba't yun ang plano mo? Paalala niya sa akin. Magandang simula rin yung aalis kayo sa apartment niyo, para may rason ka talagang maghanap ng ibang apartment, pagkatapos ng pagpapanggap niyo, paliwanag niya. At para na rin makasama ni Charlie ang papa niya kahit saglit man lang, although hindi niya lang malalaman na papa niya na pala yung kasama niya. Hindi talaga ako papayag na mangyari yun, dahil paniguradong kukunin ni Tyrone sa akin ang anak namin, mabilis kong sabi. 1 buwan lang naman sis. Malabo yan. Extra careful ka lang talaga, sabi niya sa akin. Wala na tayong magagawa eh,
andyan na yan, kaya push na. Marahan akong tumungo at huminga ng malalim. May punto siya, at least, hindi ganoon kabigat na kasinungalingan ang sasabihin ko sa anak ko. Na kahit papaano, ay mababawasan ang guilt na mararamdaman ko. Ang tanging bagay na nagpapasama sa akin ngayon, ay ang katotohanan na ang aking anak ay mininirehan sa kanyang ama, nang hindi nalalaman. Alam kong matagal na niyang hinahangad na makilala ang ama niya. Nasa edad na siya kung saan napapansin na niya, ang nawawalang piraso sa aming pamilya. Kahit pa ilang beses kung sabihin sa kanya na okay lang naman na kaming dalawa, alam kong hindi pa rin niya maiintindihan. Wala pa siya sa tamang edad para maintindihan ang sitwasyon namin. Lalo na kapag nagsimula na siyang mag-aral, at nakita niya ang mga kaklase niyang may ama't ina. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko, na hindi ko minsang pinangarap na mabuo kami. Pero bago ko pa nalaman ang tunay na ugali ng kanyang ama. Si Tyrone ay walang iba, kundi isang taong makasarili, na iniisip lamang ang kanyang sariling kapakanan at tinatreto ang mga nakapaligid sa kanya bilang mga kasangkapan, upang makuha ang kanyang gusto. At walang exemption ang anak niya. Sa katunayan, si Charlie ang kanyang pinakadakilang kasangkapan. Iniisip ko pa lang kung paano siya gagamitin ng ama niya, para makuha ang mana nito, dinudurog na ang puso ko. My Charlie is way too pure and precious to be used like that. Makikipagpatayan ako, mapigilan lang ang pagkawali ng anak ko sa akin. Ngayong tila pinaliit ng tadhana ang aming mundo, kailangan ko lang maging mas maingat, gaya ng sabi ni Raquel. Pero ulap, hindi mo ba naisip ang posibilidad na magkapalagayan kayo ng loob ng boss mo? Bigla ang tanong ni Raquel sa akin, kaya mabilis akong napatingin sa kanya habang nakakunot ang noo. I mean, titira kayo sa isang bahay. Tumigil ka nga Raquel. Saway ko sa kanya, at hindi napigil ang manginig sa pandidiri. Hindi yun mangyayari no. Hoy, huwag kang magsalita ng patapos sis. Hindi natin alam, aniya at ngumisi pa sa akin. Malay mo, yan na rin pala ang paraan para mapatawad mo siya. At mabuo ang pamilya nyo, hirit niya pa, kaya sinaman ko siya ng tingin. Please lang, hindi mangyayari yun, so please stop. Natawa na lang siya sa riskyon ko, bago ipinatong ang palad sa aking balikat. Baka masundan pa nga si Charlie eh. Raquel, hinampas ko siya sa balikat niya, kaya mas lalo siyang natawa. Ew, no way. Joke lang, pinapatawa lang kita dahil alam kong stressed ka na. Ang daming ganap sa buhay mo lately eh, aniya bago huminga ng malalim, saka ngumiti sa akin. Pero kahit na anong mangyari, ito lang tatandaan mo. Nandito lang ako para sa'yo. Tumungo ako at matamis na ngumiti. Alam ko, kaya thank you sis. Sobrang thankful ko sa'yo, sincere kong sabi sa kanya. Kapag natapos na tong pagpapanggap na to, at nakuha ko na ang bayad ni Tyrone, asahan mong may blessing ka ring matatanggap galing sa akin. Since alam kong malaki-laki ang matatanggap mo, hindi na ako tatanggi. Tumungo lang ako sa kanya at ngumiti. Pero ayaw mo talagang i-consider na kumpletuhin ang pamilya nyo, at sundan si Charlie. Muling hirit niya at ngumisi. Raquel, tumawa lang siya ng malakas at umiling. Basta wag mo lang isarado ang isipan mo sa posibilidad na yun ulap. Para din naman yun sa ikakabuti ng anak nyo. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Kinuha ko ang cellphone ko, at tinawagan ang boss ko. Ilang ring pa lang ay sumagot na ito. Yes, nakapagdesisyon na po ako sir. So ano yun? Huminga ako ng malalim. Payag na po ako na tumira sa pewder nyo. Good. Tell me kung kailan. Bukas na bukas din po, mabilis kong sagot. Better. See you then, babe. Napapikit na lang ako at bumuga ng hangin. This is it. Wala nang atrasan to. Tyrone's point of view. Finally, naibulalas ko matapos pumayag ni Claudine. Samandal ako sa upuan ko, at tumingin kay Steven na may pagka-relieve sa mukha. She said yes. She agreed to go with the plan, sambit ko, at sinabi sa kanya ang napag-usapan namin. Hindi ko alam kung dapat ka bang ma-relieve o mag-alala Tyrone, diretsyong sabi nito sa akin. Nasanay ka ng mamuhay mag-isa, di ba? Ni hindi mo nga kami pinapatuloy sa bahay mo, at ngayon, papasukin mo ang mga estranghero sa iyong bahay. Kaya ko Steven, madali akong makibagay sa bagong kapaligiran, paninigurado ko sa kanya. Duda ako dyan, kaming ng mga kaibigan mo hindi ka maka-adapt,
What more sa isang babae at isang bata na hindi mo kilala? At ano, magiging ama ka? Ni hindi mo nga maalagaan ang sarili mo, prangkang sabi nito. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Pwede bang tumahimik ka? Inis kong saway. Hindi ko mapigil ang mairita sa sinabi niya, hindi dahil na-offend ako, pero dahil tama siya. Siya ay maaaring maloko at hindi seryoso sa karamihan ng oras, ngunit siya ang pinakamapagmasid at mapagmalasakit sa aking mga kaibigan. Ayoko, kailangan mong mapagtanto yun, paninindigan niya. Alam mo bang kaya pumalpak ang unang plano niyo, ay dahil sa iyo? Oo, iyon ang iniisip ko, dagdag niya pa at umiling. Ikaw ang nakikita kong rason, kung bakit hindi niyo napaniwala si Cassandra. Kulang ka sa sincerity, ang layo mo. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng yan? Kunot noong tanong ko. Tanga ka ba? Matigas nitong tugon. Malamang, hindi ka kasi nakikinig dati. Masyado kang confident na kaya mo, kaya naniwala ako sa'yo. Nagtiwala ako sa iyong mga salita, na hindi ko dapat. Ngayon, napipilitan kayong gumawa ng isang bagay na mas komplikado. Hindi na ako nagsalita. Tama siya, naging mas komplikado ang mga bagay. Hindi ko nga alam kung sapat na ang isang buwan para kumbansihin si Cassandra. Ayokong isipin, pero malaki talaga ang chance na susubukan niyang gumawa ng paraan para masira ang mga kasinungalingan namin. Na-stress ako dito. Call or circle. Gusto kong uminom, sabi ko na lang sa kanya. Sigurado ka ba talagang iinom ka ngayon? Kunot noon niyang saad. At isa pa, si Jasper lang yata ang available. Si Kobe ay abala sa kanyang pamilya at mga personal na bagay, habang si Raven ay abala rin sa pag-aalaga sa kanyang pamangkin and syempre, nasa malayo. Napabuga na lang ako ng hangin. Fine, sa penthouse na lang ako iinom. Huwag kang uminom ng marami. May bisita ka bukas. Paalala niya sa akin. Right, tumango-tango ako. Sasanduan pala natin sila bukas. Gagamitin namin ang sasakyan mo. Excuse me, well, hindi natin magagamit ang kotse ko. Who knows, baka may kinuha si Cassandra para bumuntot sa akin diba? Hindi natin maaaring ipagsapalaran, na ibunyag ang lokasyon ng tirahan ni Claudine. Mabubuko tayo, paliwanag ko sa kanya. At isa pa, you already offered your help. Isagad mo na. Kung hindi mo lang sinabi ang magic word, hindi ako papayag, aniya at ngumisi. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Magic word. Tumango-tango siya at ngumisi. Yes, and that's isagad? Malokong sabi niya. Kaya sinaman ko siya ng tingin. Magsasalita pa sana ako, nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina ko, kasunod ng padabog na pagpasok ni Cassandra. She stared at me with dismay and rage. Tyrone, umalangaw-ngaw ang matinis niyang boses. Ano naman ngayon Cassandra? Malamig kong tugon sa kanya. Akala ko nakauwi ka na. Yes I did, pero hindi ako mapakali. Hindi ko maiwasang isipin ang sinabi mo, aniya. Pahina ng pahina ang boses niya. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinabi mo. Ayaw kong maniwala sa kanila. So naparito ka lang para sabihin yan. Oo, at sisiguraduhin ko na mapapatunayan kung tama ang kutob ko, sabi niya, diretsyong nakatingin sa akin. At kapag nangyari iyon, wala kang magagawa kundi ang pakasalan ako. Sige, kung ganoon, sayang ang oras mo, sagot ko para i-discourage siya. Talaga, marami akong oras kaya ihanda mo ang iyong sarili, aniya at ipinilantek ang buhok sa akin, bago siya umalis. Bumalik siya para lang sabihin iyon. Hindi ka panipaniwala, naiiling kong sabi. Well, iyon ay isang senyales na kailangan mong maging mas maingat, sabat ni Steven. Hindi actress si Cassandra kaya mas mabuting ihanda mo ang sarili mo. Panindigan mo yung pagpapanggap niyo ni Claudine, aniya. Maging extra kung kaya mo. Tretuhin mo sila tulad ng pagtrato mo sa sarili mong pamilya. Hindi ako agad nakapagsalita, hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Wala akong ideya kung paano ko gagawin ang sinasabi niya, dahil una sa lahat, hindi ko alam kung paano ang maayos na pagtrato sa isang pamilya. Hindi man lang sumagi sa isip ko ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Siraulo ka kasi ba't kasi pumalpak, nadadamay tuloy ako sa stress. Nawawalan ako ng ganang makipag-meet up sa mga babae ko, aniya at marahas na bumuga ng hangin.
Pasalamat ka talaga at mahal ko kayong mga kaibigan ko, higit pa sa mga babae ko, dagdag niya bago tumayo. O siya, uuwi na ako. May gagawin pa ako dahil kinukulit na ako ng manang kong secretary. Okay, thank you Steven, sincere kong sabi sa kanya. Keep your lines open. Tatawagan kita ng maaga bukas. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako tumatanggap ng thank you. Ipunan mo lang yan, at sisingilan din kita soon, tugon niya, at tuluyan ng umalis ng opisina. 6 AM. Hindi pa ako nakakatulog pero tumunog na ang alarm ko. Agad kong pinatay ang laptop ko, at chinek ang phone ko, at doon, nakita ko ang message ni Claudine na ready to go na sila anytime. Kaya naman ay dali-dali akong nagbihis. Nagsuot lang ako ng casual clothes. Isang plain black shirt at maong pants, na ipinare sa puting sneakers. Tapos tinawagan ko si Steven. Ilang beses ko pa siyang tinawagan bago siya sumagot. Narinig ko siyang dumadaing bago siya tamad na nagsalita. What? Anong what? Aalis na tayo, matigas kong sabi sa kanya. Don't tell me nakalimutan mo. Anak nang, bulalas niya bago ko narinig ang boses ng isang babae sa kabilang linya, na tinatanong siya kung may problema ba. Kailangan ko nang umalis. Something important came up, dinig kong sabi niya sa babae, bago naputol ang linya. Napabuga na lang ako ng hangin. Akala ko ba ay nawalan siya ng ganang mambabae. Babaero talaga. Pagkaraan ng ilang minuto, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya na papunta na siya sa hotel ko. Kaya naman ay naghanda na rin ako, at sinabihan sila Claudine na papunta na kami. Ipinadala niya sa akin ang kanilang address, at ipinasa ko ito kay Steven. Ilang sandali pa ay dumating na siya. Suot niya pa rin ang damit na suot niya kahapon, at buhaghag ang kanyang buhok. Apologies, nakangising sabi niya, nang makapasok ako. Doon pa lang niya sinimulang ayusin ang sarili niya. Work pala ha, naiiling kong sabi sa kanya. Nagtrabaho naman talaga ako. Na-stress lang ako kaya nag-unwind muna ako saglit, malo kong sabi niya, bago pinaandar ang sasakyan. Gumamit siya ng app para mahanap ang lokasyon ni Claudine. Pero dahil nahihirapan kaming tukuyin ang daan papunta sa kanila, ay tinawagan ko na lang siya. Tapos ginabayan niya kami, binigyan niya kami ng mga landmark. At makalipas ang halos kalahating oras na pagtingin sa paligid, sa wakas ay nahanap na rin namin ang kalyeng sinasabi niya. Sa may cake shop lang po kami maghihintay sir. Raquel's Cake Shop po, aniya at ibinaba na ang tawag. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Hindi ko inaasahang sa ganitong lugar siya nakatira. Makipot at masikip, ngunit ang mga bahay at iba pang mga gusali ay karaniwan. I was expecting na sa isang subdivision siya nakatira. Well, marahil ang gastos ay masyadong malaki para sa kanya. Ni hindi nga niya ma-afford ang pagkuha ng nani para sa anak niya. Raquel's Cake Shop, bulong ni Steven habang nakatingin sa paligid. Ayun, bulalas niya, at agad na itinabi ang sasakyan. Sabay na kaming bumaba, at pinuntahan ang shop. Sarado pa ito, pero bukas na ang maliit na pinto sa gilid nito. At maya-maya pa ay lumabas na si Claudine, hila-hila ang isang batang lalaki. Maputi, itim na itim ang buhok, at asul na asul ang mga mata. Sir, good morning, bati sa akin ni Claudine. Pero wala sa kanya ang atensyon ko, kundi nasa bata. Hindi ko alam, pero may kung anong hamatak sa mata ko sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba, parang may mainit na sensasyon na unti-unting kumakalat sa buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko, pero kung ilalarawan ko, parang yung pakiramdam na napahiga ka sa kama pagkatapos ng mahaba, at nakakapagod na araw. Ano ba itong nararamdaman ko?